anong kaibigan ko sa Ilocos, sabi niya hindi ako Pilipino. Ilocano ako. Yun, eh, Katulad kasi nung sinabi ni Apostol Pablo, oh, hindi na dapat gata sa mga kinakain nyo, dapat yung matitigas na. mhm. Kaso binigyan mo naman ng yung bato. Ah, Yung batong sabi ka yung tinapa niya batuhin mo ng tinapay kasi yung tinapay isang halos 50 Nasa months old. garapon. Yeah. So anyway, mag-prayer muna tayo. Ang Na, ating nas, pati ka na ba to? prayer, Pati tinapay. Brother Mike. Si Brother yes Mike. po. Nasa garapon. Ay, Okay, sige po. Let us pray po. Yuko po natin ang ating mga ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Tayo po ay manalangin, lumapit po tayo sa Diyos na ating makapangyarihan. Ama naming nasa langit, o Diyos naming makapangyarihan sa lahat, tayo nga po ang Diyos na siyang naglalang ng lahat ng bagay mula rito sa lupa hanggang dyan sa iyo sa kalangitan. At kayo din po, O Diyos, ang siyang naglalang sa amin. Ngunit bago mo po kami nilalang, lahat ng aming mga pangangailangan, ito nga po ay amen. naihanda na. Salamat po, Amen. Diyos, sa mga biyayang ito. Salamat po, Ama, na minahal mo kami, ipinukod mo kami sa lahat ng iyong mga nilalang. Kami nga po yung katangi-tangi. Kaya naman po, Diyos, sa amin pong mga nagagawang pagsaway, sa amin pong nagagawang mga kasalanan, humihingi po kami ng kapatawaran. Salamat po, Ama, sa patawarang pagkakalob mo po sa amin sa umagang ito. At dalangin po namin, O Diyos, tulungan mo po kami na ang aming pag-aaralan, ang aming itatapik sa umagang ito, na aming pagbubulay-bulayan, nawa po may sa puso po namin at magampanan po namin at may sa pamuhay po namin. Ama, salamat po. Patuloy po, O Diyos. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil patuloy mo kaming binibiyayaan. Alam mo yung aming mga pangangailangan, lalong higit sa mga espiritual na buhay namin ito, patuloy mo kaming dinidilig. Salamat po, O Diyos, at patuloy, gabay at patnubay mo po ang inihingi ko, lalong higit dito po sa samahan namin ito. Tunay nga po, Diyos, ikaw ang bigyan ng kapurihan, ng kadakilaan sa lahat ng aming ginagawa. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas, sa gabay at patnubay ng Santong Espiritu. Amen. Amen. So, Amen. Amen. meron tayong gagawing pagbabago ngayon kasi itong Monday, ang gagawin natin kada Monday, mostly group discussion. Siguro once a month, doon lang tayo kukuha ng guest speaker. Pero mostly, bibigyan tayo ng text natin, yun ng group discussion natin. Okay ba yon? Ay, Yes. Para lahat tayo may input. Tatawagin natin tong Christian Roundtable. Sinabi ko nga mm, kay Brother Jack, alam niyo ba yung Knights at the Round Table? Opo. Di ba? Wala, yung Knights at the Round Table, ang ibig lang sabihin nun, walang mataas, walang mababa, equal. Equal tayo sa Panginoon, tama ba? Equal, kapatid. Opo. amen. O Amen. pare-parehas tayo sa Panginoon. So, kahit anong ma-share natin. Kaya nga ginawang Christians sa mga leader, preachers, active, yun ang natin. Babasahin ni Brother Jack yung text natin. Maganda yung text natin. Open discussion to sa Luke chapter 23. Buksan nyo. Luke 23 verse 26 hanggang 43. Related to kasi yung Holy Week na, di ba? Good Friday. So magandang i-discuss natin tungkol kay Jesus kasi yan ang hope ng pananampalataya natin. Okay mga kapatid, si Brother Jack. And then, Okay. siguro Tagalog and then English para sundan nyo ha. Luke 23 English verse na. 26 Tagalog. hanggang 43. Okay. Okay. English muna tsaka Tagalog para maano natin. Hmm. Verse Yes. 26, Luke 23. And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, Hmm. knowing
or coming out of the country. And on him they laid the cross that he might bear it after Jesus. At nang siya'y kanilang dalhin ay kanilang pinigil ang isang Simong taga Sirene na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin sa likuran ni Jesus. And there followed him a great company of people and of women, which also bewailed and lamented him. At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nag-iiyakan at nananambitan dahil sa kanya. But Jesus, turning unto them, said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves and for your children. Sapagkat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Hanggang verse sir. For behold, the days are coming in the which they shall say, Blessed are the barren and the wombs that never bear and the paps which never gave suck. Sapagkat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyang kailanmay hindi nangagdalang tao at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpapasuso. Verse 30, Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us, and to the hills, cover us. Kung magkagayon ay magpapasimulan sasabihin nila sa mga bundok, mga hulog kayo sa ibabaw namin. At sa mga burol, takpan ninyo kami. 31. For if they do these things in a green tree, that shall be done in the dry. Or what shall be done in the dry? Sapagkat kung ginagawa ang mga bagay nito sa punong kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin sa tuyo? And there were also 2 other malefactors led him to be put to death. At dinala rin naman nakasama niya ang 2 tampalasan upang patayin. 33. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinako roon siya sa krus. At ang matampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahagi nila ng kanyang mga suot, kanilang pinagsapalaran. And the people stood beholding, the rulers also with them, derided him, saying, He saved others, let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. At nakatayong nanonood ang bayan at tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, nagligtas siya sa mga iba, iligtas niya ang kanyang sarili. Kung ito ang Kristo ng Diyos, ang hinirang niya. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar. At nililibak din naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya, na dinudulutan siya ng suka. And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. And a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew. This is the King of the Jews. At meron naman sa itas niya isang pamagat. Ito ay hari ng mga Hudyo. And one of the malefactors which were hung railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. At siya inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. But the other answering rebuked him, saying, Does not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
Datapwat sumagot ang isa at nagsaway sa kanya ay sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. And it was about the 6th hour, and there was a darkness over all the earth until the 9th hour. At nang may oras na ika-6 na ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na ika-9. And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent into the midst. At nagdilim ang araw at nahapak sa gitna ang tabing ng templo. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands Father, into thy hands I commend my spirit. And having said this, he gave up the ghost. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. 47. Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly, this was a righteous man. At nang makita ng centurion na nangyari, ay nilulhati niya ang Diyos na nagsasabi, tunay na ito isang taong matuwid. 48. And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts and returned. At ang lahat ng mga karamihang nagkatipon sa panonood, pagkakita nila sa mga bagay na nangyari, ay nangagsiiwing dinadagukan ng kanilang mga dibdib. 49. And all his acquaintance, the women that followed him from Galilee, stood apart, beholding these things. At ang lahat ng mga nakakilala niya at ang mga babaeng sa kanya ay nagsisunod buhat sa Galilea at nangasa malayo na pinagmamasdan ang mga bagay nito. 50. And behold, there was a man named Joseph, a counselor. Okay na yun, Brad. And he was... Okay na. Okay na. Sana naman Okay. sa Easter na yon. Oo nga, Easter Sunday na pala yon. Okay, nabasa na ni actually ano lang tayo 26 hanggang 43 pero maganda rin yung nabasa niya at least anong nangyari kay Jesus. Doon sa 23 hanggang 43 magbigay kayo ng isang verse na very sa inyo relatable meaning na ano nyo na nako-concern nyo. Doon sa simulan nyo sa 23 hanggang 49. Anong verse doon na relatable sa inyo or questionable na medyo meron kayong tanong bakit nangyari yon para ba yung bigay ko ng example dito sabi dito ng isa sa kung ikaw ay talagang niligtas mong iba pero yung sarili mo hindi mo maligtas, bakit hindi si Kristo kailangan iligtas ang sarili niya? Bakit hindi niya iniligtas ang sarili niya? Powerful siya, di ba? So yung mga gano'n na pwede natin discussin yun. And then tapos meron pa dito King of the Jews. Tapos sa una natin sa 26 sino yung tumulong sa kanya, yung sundalong sino yun? Kinuha siya bago pinatulong kay Simon. 'Di ba? So, magbigay kayo isang verse na pwedeng relatable sa inyo. Pwede yung magbigay kayo ng comment. Kasi anyway, as a reminder, yung gagawin natin tong mostly Christians Roundtable.
Ang ibig lang sabihin niya, may mga preachers, may mga member, may mga question. Every Monday, gagawin natin yan na Bible discussion. Bibigyan kayo ng text, bibigyan kayo ng subject. I-discuss natin yan na may mga tanong kayo, may mga gusto yung opinion kayo na pwede nating i-discuss na napakaganda yan. Tapos siguro kuka tayo once a month ng speaker na lang. So, yan ang ano natin na Christians on the round table. Ito yung pinaka round table natin except nasa Zoom tayo, yung table natin, Zoom. So, yan ang gagawin natin. So, sino mag-umpisa? Ha? 27 po ako. O sige, si 27, si Brother Mike. Pila-pila. Okay. Ito po yung, basahin ko po muli yung, yung teksto sa Tagalog. Mhm. Sinusundan ni Jesus ng napakaraming tao, kabilang ang mga babaeng umiiyak at nananaghoy dahil naawa sila sa kanya. Ito po yung ano ko dito yung pagdating doon sa naawa. Kasi tayo, halimbawa, gusto natin tumulong, halimbawa, pero tayong gustong tulungan, pero hindi natin kuminsan magawa. Pero pagka yung awa, yung pumasok sa atin, yung dibdib natin, o sa puso natin, sa isip natin, pag pumasok yung salitang awa, nagagawa mong tumulong. At ganun siguro yung mga damdamin ng mga tao noon, nung makita nila ang ating Panginoong Kristo, hindi lang para mag-usyoso, kundi nakita nila yung awa, naawa sila sa ginagawa sa atin sa Panginoon. Pero ba naman, meron siyang pasampasang krus, ikakampas. So, ang naging damdamin nila naawa sa ating Panginoon sa Kristo, kaya tinitingnan nila hanggang saan kung ano yung hangganan ng kanyang pupuntahan, nung pagpaparusa sa kanya kung hanggang saan gagawin. Ganda. Kaya yun po yung namo dyan, yung naawa ang mga tao. Kailangan yung awa eh. Pag wala ka ng awa, para ka na yung yung mga sundalo doon tsaka yung criminal na Yes po. tulto pa, di ba? Yes. Anong reply ni Jesus doon sa doon sa 27 yun, 27 yun, anong sabi sa 28? Ang reply ni Jesus, anong sabi naman niya? Sabi niya po rito, pero lumingon sa kanila si Jesus at sinabi, kayong mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo ay ang mga sarili ninyo at ang inyong mga anak. Generation. Magandang paalala pa rin talaga ito ng ating Panginoong Kristo. So tama yun, meron tayong kasi tayo, meron tayong kabutihan sa puso. Lahat ng nakikita natin, nakikisimpatize tayo, naaawa tayo, di ba? Pag wala ka ng awa, pag wala ka ng feeling sa mga tapos nagre-reduce ka, may nadapa, natutuwa ka pa, 'di ba? Nagse-celebrate ka pa. Dito nga minsan yung pagpolitiko, pag gusto nila mamatay si Trump tuwan-tuwa pa, nagre-rejoice sinunog yung mga car. So ibig sabihin nawawala ka na ng yung awa, pangit nun no? Pag wala kang awa, matigas na yung puso mo. Hindi wala ka ng yung isa yung maganda yun. Pero sabi ni Jesus, ang kaawaan niyo yung sarili niyo kasi namatay ako para sa inyo, di ba? For your sins. So, ang generation, ang nakakaawa ngayon, the new generation, kasi yung mga Gen Z, susunod Gen X, marami pa yung yun ang nakakaawa ngayon kasi mas confusing na, hindi nila alam kung anong tama. Marami na kasi ngayon, information O, sino pa? In line sa awa, nung malaking bagay na maintindihan ng mga tao kung bakit sila naaawa. Kasi merong hiningahan ng Diyos. Part ng Diyos ay nasa atin. Pero hindi pa kaligtasan yan doon sa Genesis. At hiningahan ng Diyos yung lupa na kanyang pinorm at naging buhay itong bagay na ito. Kaya nga tayo lang mga tao ang hiningahan. Kaya nga si Elon Musk pupunta sa Mars. Kaya nga nakakapag-isip tayo ng maganda. Kaya nga nakakapag-imbento
Halimbawa ng electric fan, ng cellphone, ng kahit ano. Ang mga aso, kabayo, pusa, at lahat ng mga hayop na hindi hiningahan, tayo lang hiningahan ha, tayo ay nakakapag-isip, nakakapag-project tayo ng malayo. Kaya meron tayong damdamin. Although ang mga hayop, meron ding mercy. Hindi nga na-stress ang mga manok eh. Hindi nagkaka-ulcer ang mga aso. Kasi nga hindi sila na-stress. No? So, ang tinitignan ko dito, yung pagsigaw ng mga tao, akala namin, yan yung Kristo. Akala namin, tagapagturo. Akala namin, hindi niya lalabagin ang salita ng Panginoon, yung utos sa Old Testament. Nakita namin, he is a blasphemous person. Dapat yan ipako sa krus. Paanong nangyari yun? Na yung hiningahan ng Diyos, yung awa, na-convert. Parang itong nangyayari ngayon. Si President Marcos, no? Meron siyang demonize nila. Si Marcos, no? Meron siyang picture, nilagyan ng sungay, tapos sa likod, yung kanyang anino ay demonyo. At binabato nila ito ng kamatis. At nanggigigil sila. Binabato nila ito ng itlog. Ito ang bagay sa iyo. Parang nasa na yung awa. Kala ko ba may awa tayo? Minsan, yung mga stresses natin, yung mga cares natin sa sanlibutan, napupunta tuloy, yung sama ng loob natin, napupunta tuloy, naisisisi natin sa isang tao. At dito sa kwentong ito, si Kristo ang sinisisi talaga. At on top of their lungs, they were shouting, "What's going on?" Ay, di pala. Kanta pala yun. No, at top of their lungs, they were shouting, "Ipako sa krus." Alam naman nilang mabuting tao. Yung iba nag-iiyakan, wala rin namang ginawa. Sabi ni Kristo, sandali, huwag kayong umiyak. Okay lang yan. Sinisigawan ako na ipako ako sa krus. Okay lang na mahirapan ako. Dahil ito'y para sa inyo, para sa atin. In so doing, no, ang reflection ko lang doon sa 23 hanggang 29, although maraming nagmumura sa ating Panginoon, no, binaboy na nila ang crucifixion, itong Gen Z, marami nang nangyayari, no? Pero ang Panginoon ay mahal na mahal pa rin niya ang tao. Tayo rin naman, dapat maging ganon sa karamihan na kahit na hindi kaganda ang sinasabi, na nagsasalita ng laban sa atin, hindi naman nila naiintindihan yung mga bagay-bagay, patuloy lang tayo. Hanapin natin yung mga nangawala dahil ito ang nais ng Panginoon. Yun lang po. So Salamat. doon sa 23, Luke 23, sino naman yung yung nabasa nyo sa Luke 23 verse 26 hanggang 43, yung bago si Kristo sa cross. Ano yung mga verse na very relatable sa inyo or ibig sabihin may question sa inyo, may tanong kayo. O si Brother Robert Puntinares, tapos Yan. tanong natin si Brother Larry. Sa akin po itong 29 na napakahalaga, napakamadamdamin po. Mhm. For behold, the days are coming in the which they shall say, Blessed are the barren and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck. It is beyond comparison infinite kasaysayan inferior ang old cases ng Israel sa mga dalamati nila sa darating pampanahon sapagkat marami na ang mga kalunos-lunos ng mga bagay na to. Nasasabi na mapapalad pa ang mga bayran ng mga hindi nagkaanak at ang mga sisigla ng mga sanggol na hindi na ngayon sapagkat naranasan ng Israel in the future nga ito nga katulad na lang nung nakita nating Holocaust ng Germany laban sa Israel ang mga Hudyo na pasakit lang sila naranasan nila to. Dito sana makita natin ang damdamin na nangyayari sa kinabukasan, nagpapakita ng saysay ng kadalisayan ng pag-ibig ng Diyos
sa pamamagitan ng mga sacrifices niya po na ipinagkaloob niyo po para sa Amen. So, isa sa binigyang example ni Brother Robert, yung tungkol sa, sa Holocaust. Diba, nag-suffer sila. So, isa yun siguro sa mga prophecy sa cross ni Jesus Christ, magsasuffer kayo. Umiyak kayo sa inyong sarili kasi tatanggalin kayo sa land, kukunin kayo, hiwalay kayo sa inyong lupa, stranger kayo, isa yun sa mga ano. Ano pa dito sa mga verse ninyong na, no? Dito meron pa to, 31, 32, uh, Sundan ko yung five. kay Brother Robert. Susundan ko yung kay Brother Robert na sinabi. Sige, anong verse yun, Brad? Parang susub ko na rin yung sa kanya 29. For the time will come when you will say, Blessed are the barren woman, the wombs that never bore, and the Mhm. breast that never cursed. Then sa 30, then they will say to the mountains, Fall on us, and to the hills, cover us. Yung sa kasukdulan o kasagsagan ng kahirapan na daranasin ng mga taga-Jerusalem, nagkakaroon ng comparison na mas maigi pa na yung mga babaeng hindi nagkaanak o yung baog. Kasi pagdating nung time ng mga critical, kagaya nung nangyari sa kanila noong 70 AD, masasabing sa panahon ng panganib o kamatayan, masasabi mo ang mga salitang buti patabunan kami ng bundok, into the hills cover us. So dyan inilalarawan lamang ang kasukdulan ng kahirapan na dinanas ng Jerusalem. Yun lang po. Okay, ang iba naman, merong merong kaduktong yan alam niyo sa Revelation, yung mga nobles, mga kings, darating ang panahon pagbabalik ni Jesus, sa Revelation yun ang hinahanap ko yung magtatago sila tapos mas gusto nila na tabunan pa sila ng mountains and hill kaysa facing the judgment of the King of Kings. Chapter 6, Revelation. Ha? Chapter 6 of Revelation. Nandiyan si Brother Ramon Chapter 6, Revelation. O sige, basahin natin yun. Ang iba, paki-prepare na, Brother Larry, kung meron kang doon sa lesson na yun, lang. So, it's a chapter 6, Revelation, sabi dito, Verse 16. Verse 15? 16, verse 16. Tama to, 16. Actually, kahit simulan mo sa 15 And then the king of the earth and the princes, the generals, yung mga general to, the rich, the mighty, and everyone else, both slave and free, will hid in caves among the rocks of the mountains. They called to the mountains and to the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and the wrath of the Lamb. Itago daw sila kasi hindi sila sa 'di ba? Ito yung ito yung prophecy to. So ibig sabihin ang mga tao mas gusto pa nila magtago kaysa harapin yung judgment. Kaso hindi ka pwede, you can run but you cannot hide, Yes, they 'di ba? cannot. Anyone else? Anong verse na nabasa nyo? Marami dito maganda Ha? Open discussion to napakaganda tong verse na to. Good topic para sa tinatawag nilang Holy Week. Sa atin ang Holy, basta yung nakikristo ka, any day yun ang na napakagandang day sa Lord. Okay, anyone else? How about yung dalawang thief on the cross? Sa magandang discussion yun Ito Yes po. yun ang ginagawa nilang exception Sa Lucas 23. Lucas 23 verse ano pa nakikita niyo? 36 hanggang 40. Ikaw namon.
Anong nakikita mo doon? Brother Mon. Ah, alin? O Nakikita si saan? Brother Larry, tama na Mon, bigyan natin si Vlad, bihira natin makita to eh. Ano yan, Brother Larry, kumusta na? Kumusta na? Magandang gabi Lugar po, niyo dyan. magandang araw po sa inyong lahat. Meron ba kayong 7 palabras dyan? Hindi po palagi, pero meron naman pong Good Friday celebration, pero hindi 7 palabras palagi. Hindi palagi. Parang summary na ganun. Eh, Iba't talaga ibang, naman bawal sa inyong meat dyan, yung, lalo na yung baboy, no? hindi naman, okay naman. Marami namang Ha? Muslim okay naman. Ha? Pwede. Pwede yung baboy. Pwede po. Ha? Wala pong, Talaga? pwede po. Ha? Yung kaibigan ko Muslim, sabi niya hindi kumakain ng baboy. Pero pag bacon, okay na. Kasi na yun, sato rice na yun eh. Yeah. Isi-share ko lang po yung sa Luke dito po sa ating verses, passages. Naabutan ko yung sinabi ni Brother Joey kanina. So yung verses 39 to 41, yun yung event na one of the criminals ininsulto ang Panginoon, ang Panginoon, heard insults against Jesus. Yeah. So balit yung isa, sabi ng isa, parang shut your mouth, shut up, we are punished justly, but the man has done nothing wrong. So dito ang pwede nating makaka-relate tayo dito in our daily struggle sa buhay, yung accountability saka defending truth, Yeah. Kasi itong tao na ito, he owned his own mistakes, no? Yeah. Inamin niya yung kanyang pagkakamali. Sabi niya, we have done something wrong. We are justly punished, but this man is not. So in a world where sisihan ang nangyayari and parang nawawala na yung honesty, very rare na commodity o value sa buhay ng tao maging sa mga Christians. Itong moment na ito na sinabi nung isa sa mga nakapako sa krus, we are justly punished, but this man is not, no, he is innocent. So it reflects it reflects humility. It calls for humility for us to admit na nagkamali tayo, no? That I have kahit sa mga doctrinal stands natin, hindi naman palaging perfect tayo, no? Yeah. Hindi naman palaging tama yung ating interpretation, but we have to be open-minded kapag may ibang tao na nagturo at nag-share. Just open our hearts and our minds. Makatama siya, baka mali tayo. Yeah. No? Tama. Kaya just open. Get the attitude of this man na open siya and he is ready also to defend the truth. The truth of walang kasalanan ng taong ito. Yeah. Be courageous tayo. Meron siguro siyang information about Jesus, ganun meron siyang mga maganda 'yun, kasi ang tao gusto nila easy easy way out, easy escape, blame game, pag yung nakasala sila na bumagsak, ang biniblame kung sino-sino, nadapasan kasi may nagtapon ng saging may nadulas tapon ng naghahanap ng excuses Opo. Ganun. So sino pa? Maganda. Thank you, Brother Larry. Si Brother Mo, sino pa diyan? Actually, yung suffering of Christ ba yan? Topic natin. Basahin mo ulit, Brother Mo. Hindi, Ano verse? Sa yun bago 23. ipako si Luke Kristo. 23. Bago ipako si Kristo, tapos maraming commotion na kaya sabi nila Good Friday nag-gambling ang mga sundalo. So pag Good Friday mananalo ka daw, punta ka doon sa casino, baka manalo ka. Ginagawa nila yun yung mga yun ang mga nila, yung mga tradition ba. Kaya hindi ka pwedeng kumain ng kanin, hindi ka pwedeng karne, pero pwede ka magsugal. Ginagawa nilang ito pamahiin o tradition. So hopefully hindi kanon, di ba? Tayo meron tayong mga Tama. basta mali, ganun yung wala tayong
So ano pa, yung maganda yung kay ano, Brother Mon, alam mo, nakuha mo na, Brother Mon? Yan, 23 oh. Luke 23. Maganda yan eh. Yung sa 32 hanggang 38, makikita natin dyan, yung suffering of Christ. Yung Oo. tinatawag nating shame. Yung kahihiyan niya sa cross. Ano? Yung alam natin, yung capital punishment sa Roman, mas matindi, mabigat eh, no? Napakasakit eh. Ang hirap i-sermon yun eh. Yung sakripisyo ni Kristo. Napakahirap isa-isahin natin, no? Maluluha ka talaga eh. Sabi nga, pag pinag-aralan mo yung bawat sandali ng buhay ng Panginoon. Okay? And yet, nakita natin, he was crucified between two criminals sa kanan at sa kaliwa. Ano? Kasama niya, company niya yung criminal. Okay? And yan sabi sa Isaiah 53, he was numbered. Ano? With transgressors. Maganda yung 53 nga natin. 53 Isaiah. Tayo nga natin yan. 53 verse 12 ng Isaiah. Maganda yung sinabi ni Propeta Isaiah dyan. Sabi niya ganito. Ha? Okay. Ano nga ba yan? 53 ba yan? Okay, yeah. Therefore, I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul unto death, and he was numbered with transgressors. Yan yung sa Matthew, okay? He bore the sin of many and made intercession for the transgressor. So, kita natin, Jesus Christ, he was numbered, Yeah. with transgressor, and he is the Lamb of God, Siya yung, he was God, yung big buhat niya, yung burden of sin, na siya lang ang pwedeng mag-alis ng kasalanan, walang no man no man sa mundo na pwedeng magbuhat ng kasalanan ng mundo, kundi God only, the perfect, the sinless one. Kasi sabi nga sa Bible, sinusumpa ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao lalo pagdating sa kaligtasan Kaya hindi natin Brother Mon, matatanggap basahin mo nga yung para related din to pakibasa nga yung yung Hebrews 12:2. Alam niyo yung sa related din to diyan sa Hebrews 12:2. Oo. Sabi ganito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, and for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ayun ang ating Panginoong Kristo. Bakit shame? Kasi yung cross sa ibang yung pinako si Kristo sa ibang tawag to interpretation, sabi nila yung talagang naked si Jesus, talagang pinahiya, 'di ba? Tama ba 'yun? Yeah. Talagang for modesty sake, for modesty sake. Nilagyan na lang ng tabing. Parang ganun doon. Ang purpose kasi ng crucifixion, talagang pahihain ka para hindi ka tularan. Ganun yun Kaya niya, no? Pahiya niya. Unti-unti ka, brutality niya, unti-unti kang pinapatay yung init, yung palo, yung parusa muna, di ba? Bago ka dalhin sa krus. Napakasakit. Kahiya ng pamilya na kamag-anak nila yung napako sa krus. Yun, isa pa yun. Kahiya ng pamilya. Tama. Kahiya, no? Lahat, no? Kahiya niyan. Pag ganun, para may mga pa ba kayo? May dagdag pa mga tanong, mga kapatid? May idadagdag lang ako historically, itong mga Hudyo. Hindi lang yung 70 AD na they were chosen people of God. Pagka kinausap mo ang mga Hudyo ngayon, itatanong mo, oy, Hudyo ka, Israelita, matutuwa kayo. Chosen people kayo ng Diyos. Ang tatanong nila, chosen for what? After sa Old Testament, talagang nahirapan sila New Testament, nahirapan. 70 AD, history, nahirapan. Second World War, nahirapan. Before the Second World War, ang dami pa rin kahirapan dinaanan. Ngayon, panay kahirapan, binobomba na nga sila Chosen for what? If we don't have faith in God, madali natin sabihin, merong Diyos ba? Kung totoong pinili ako, kung totoong meron akong banal na espiritu, bakit ako nahihirapan ngayon? Ganun ang mangyayari sa atin pagka hindi naniniwala. Kaya hilingin na lang natin, kung
kung sa mga Hudyo lang binanggit muna ha, yung context lang nung na pinasa natin kanina, na gusto na magtago, itago sila ng bundok, guhuan na lang sila ng bundok. Sa Revelation, ganun din. Sa lahat na yon. Pero yung mga Hudyo, pagka tinatanong mo, chosen for what? For suffering? Para rapin ang aming nasyon? Ganun ba kami pinili ng Diyos? Ganito ba tayo naghihirap ngayon? May Diyos pa ba? Akala ko mabuti ang Diyos. So, let's have faith, no? Na kahit anong madanasan natin, we go forward kahit wala, diretso lang, kasi hindi dito sa mundo ang karangyaan. Ang kaligtasan natin sa mundo, ligtas tayo pero dadanas tayo ng kahirapan. Ang tunay na kasiyahan ay nasa langit na bayan. Yon. Doon tayo magsasayawan at hindi na kung magsasayawan man, kung magkakantahan man. At hindi na natin maaalala sa sobrang ganda ng lugar na yun. Kaya we need faith. We need to see the mercy of God, yung awa ng Diyos. Okay. Para Amen. tayo ay maging matatag. Yun lang. Okay, dito sa wala pa nagko-comment dito sa napakagandang verse. Brother Larry, kung sa ano na to yung tingin mo dito sa sa verse 42, Ay, 42 and 43. Napakagandang request to eh. Yan yung tinatawag na yan tinatawag natin grace. Simula sa 41 actually yan eh. Yeah, hanggang 43 and 39, hanggang Okay, 43. Brother Larry, din ang iba pwede magdagdag, mag-question, magtanong. Kasi ito nagiging controversial to eh. Nagiging na excuses or imbis na exception. Okay, Brother Larry. Opo, yung verse 42 po, di ba yung plea niya ay, remember me when you come into your kingdom. Mhm. This is a desperate prayer for mercy. Hirap na hirap ka na doon sa krus, tapos you pray this dahil naniwala ka doon sa katabi mo na meron siyang power, meron siyang authority, and you are right. May narinig na siya tungkol kay Jesus Christ, and he puts his life dito sa taong ito at sinabi niya na, remember me when you come into your kingdom. Minsan, we feel in our lives that we have wasted our time for many, many years. It's like huli na yata para lumapit sa Panginoon. But this kind of plea to God, remember me, it's a humble, it's a heartfelt plea for grace, for God's grace, you know. Even with napakarami nating past mistakes na pagkakamali sa buhay, we still come to God and He will truly answer. Ang sagot ng Panginoon, truly I tell you today, you will be with me in paradise. This is an assurance of salvation. You know, I assure you, the one with a man, a teacher with authority, where people were so astonished nung marinig yung teachings niya bago siya ipako sa krus. He assured this person, today you will be with me in paradise. Ang problema lang minsan, itong verses na to from 26 to 43, ay ginagamit ito ng isang group of camp ng mga Christians na about once saved always saved, ano. Ginagamit nila ito sa ganung sistema eh. But if you study the context of this 26 to 43, it's not talking about once saved always saved, kasi nakapako na nga sa krus yung tao. Walang chance na makita natin na nag fall away from grace, no? Yeah. Walang chance kasi nandoon na siya sa mamamatay na siya eh. So this is not about once saved always saved. This is about assurance of salvation. Amen. When God says, Jesus said, today you will be with me in paradise. That's the meaning of faith, eh. Taking God at His own word, at His very word. Kung ano sinabi niya, yun mismo yun. And ang tawag doon sa side naman natin ay faith. And it is very comforting for all of us na kapag pinag-pray natin yung ating mga kamag-anak din na hindi pa nakakilala sa Panginoon, mga friends natin, we can come to God. Pwede tayo plea for mercy, no? Remember them also, no? Amen. As you remember me, Lord, remember them also. And kapag sila ay nakakilala sa Panginoon, dumating ang panahon na may gamitin na mga tao kung hindi man tayo, then Jesus will tell them also,
truly, I tell you today, you will be with me in paradise. So, Amen. yun po ang verses na yan. Okay, maganda yun, Brother Larry, talagang ito. Okay, yung sa, balikan nga natin, medyo may magandang puntos din dito eh. Jesus, remember me. Di ba si Jesus, alam natin, he can read minds, he can see your heart. So Jesus Yes. knows that he is really followers. Remember, I think he heard also the word kingdom because he's been preaching the kingdom of God is coming, di ba? Many times during that time, na-preach yung the kingdom of God is coming. So number one, he is God. He can make exception. Nakuha niyo ba yan? Katulad ng mga dito sa US, ang president, pwede niyang ihinto ang pagpatay sa kriminal, pwede niyang patawarin na fully forgiven. Meron siyang power, yung president. How much more the Son of God? He has the power, authority in heaven and hell to bring someone with him in paradise. But remember, paradise is not heaven yet. Tandaan nyo, Yes. paradise is not heaven yet kasi dito sa paradise makikita mo dito si Abraham tsaka si Lazarus, di ba? Nandito doon sa sabi nila parable pero hindi to parable. So ang isang maganda diyan, only Jesus, only God can make exception. Ang problema yung sinabi ni Brother Larry, karamihan sa mga denomination, they are the one making the exception, but they are not God, they are not Jesus. It's only Jesus on the cross. Hindi, ang exception nila dyan, Yeah, ang gusto nila exception the dyan, exception. yung, Hindi yung objection pastor nila dyan, ako. Hindi ako pwede yung, mag-exception. Oh, yan pupunta sa langit. Ah, yan hindi pupunta sa langit. Hindi ako pwede ang maging ganun. objection nila dyan, yung Nobody, tipay, 'di hindi ba? nabaptize, Oo. naligtas, hindi nabaptize, Saglit hindi lang, naman, brother. hindi na, Brother Moon. Sige, susunod ka. So, ang ibig ko lang diba, sabihin ganun, kapatid, ang makaka-give ng exception is God because God make the rules, make the law. He can only make exception. Katulad sa sa katulad sa Bible, 'di ba? Ah once yung itinakda ang sa tao ang mamatay minsan, 'di ba? Pero meron siyang exception mga hindi namamatay. 'Di ba? Meron siyang exception na nabuhay, ganun. So only God. Kaya ang karamihan sa denomination ngayon, they playing God, which is wrong. 'Di ba? Hindi dapat tayo mag-playing God, it's only God. Tama 'yon. So ito lang na nakikita ko dito. Bigyan natin sa Panginoon. God can make exception. Kasi minsan na nakikita natin, ay criminal yan, hindi pupunta sa langit yan. Yung pala, isa doon pupunta. Yung iba, sabi nila, ako pupunta sa langit, ang prayer ko sinasagot ng Panginoon, pero yung totoo pala, kasi God only can see your heart and can read your mind. Ganun lang yun eh. Pero tayo, minsan naghuhula pa tayo. Ano ba talagang nasa isip ni Brother Robert, di ba? Hindi natin alam. Ano ba nasa puso niya? Kaya karamihan sa atin naloloko, maraming Kristiyanong naloloko, di ba? Ha? Na hindi natin kasi ma-read ang mind eh. Kasi may nagpapangkang panggap na Kristiyano, di ba? Tapos oh, sama ka, may business tayo, hindi nadadala tayo. But remember, only God can read minds. Only God, He can, see your heart. And then only God can save, di ba? And only God judge. Okay, meron pa? Wala Bali, na? ano pa rin, tungkol doon sa susog pa rin doon sa 41 saka sa 42 kasi actually sa napapansin ko ngayon mga kapatid, hindi lang ang baptist minsan ang nag-a-adapt noong doktrina na to na hindi na kailangan yung bautismo kasi nga sinasabi dito na hindi naman nabautismuhan yung tao. Ang nakakalungkot kasi minsan meron na rin tayong mga kasama na yung doktrina ng one saved is always saved na nadadala na rin minsan sa church. Kasi sinusuportahan nila ito ng talatang 1:12 noong doon sa Jana,
yung nagsitanggap sa kanya ay nagiging anak ng Diyos. Tapos minsan sinusuportahan pa rin nung talata na sinabi ni Pablo na sinugo ako ni Kristo hindi para magbautismo, kundi para mangaral ng ebanghelyo. Para bagang kung iso-shortcut natin yung Biblia, parang nakikita natin na hindi na need yung baptism. Pero kung pag-aaralan nating maigi, yung baptism naman iniutos after the resurrection. Kaya sana maging maingat ang lahat sa pagtuturo sa kaligtasan kasi yung iba, inaalis na yung bautismo. Yun lang po. Hmm. Alam niyo ba sinong takot sa bautismo? Sino? Sa tubig? Can you guess? Na hydrophobia. Most ng tao hindi kasi tayo pinanganak with blood and water, di ba? Ang talagang takot sa ang demonyo takot sa tubig. If they were under yun ang may mga instances na sa mga baptism case may mga kinukumbulsyon, parang inaatake ng demonyo. Once after the baptism, they feel relaxed. Mm. Yung mga pigs san binagsak sa water, 'di ba? Kasi takot sila sa tubig eh. Kaya namatay. Mostly yan ang uh, katulad ng mga napoposes, hindi naliligo, 'di ba? Takot sa tubig, 'di ba? Yun. Tangay, nakagat ng aso. Yeah. But anyway, ano lang yan, hindi definitely. Speculation. Ay lang, ibig sabihin, observation. See, there's a difference sa opinion than observation. Na-observe lang na kaya po siguro Kuya Ador yung mga pari may dala-dalang bendisyon, di ba? Holy water. Holy water. Anytime pag may demonyo, lalagyan nila. Meron nga Next nagbautismo month. Next subject natin yan. Subject natin yan. Yung one Lord, one faith, one baptism. Kasi ganito yan. Yung tubig talaga, napakalaga yan eh. Ang katawan natin, 80% Tama ba yun? 75-20. 70. 30%. Ba? 30. Nagtatawaran pa yun. 30-70. Paano yun natutuyo na? Apo, nag-aanohan ng mga yung ugat. mga nurse natin dito. Ilan bang steroid, ilan ba yung contain ng water ng katawan natin? Ha? 70%. Ha? 20%. Sama 17, di ba? Oo. Anyway, so ang diyan maobserbahan nyo kasi karamihan ng ayaw magpabautismo. There's some cases 'di ba na nagiging yun hindrance eh. Pero afterward na-immerse ka sa tubig, yan part yan ng born again eh. 'Di ba? You've been born again in water, pero ang kulang sa iba, water lang, walang spirit, walang word of God. Kailangan you have to be born again of water and spirit. Sige, so yung spiritual mo, kailangan na rin ka. Merong ang nagbautismo kaya I stopped going to church, yung nurture. Sabi nung preacher, sabi niya, daw, itong tubig na bautismo, baliwala to, it's nothing. Sabi ko, paano nothing? When you're baptized in the Lord, that's meaningful. That's great things, di ba? Pag nabautismo sa Panginoon, maraming umiiyak. Maraming yung talagang life-changing. So napakahalaga yan. It's not ceremonial o whatever. Para bang yung si Naaman, di ba? Si Naaman, sabi niya, bakit pupunta pa ako sa tubig sa Jerusalem? Jordan. Mas maganda yung tubig namin dito. Hindi naman yun ang doon yung obedience to the Lord. You have to dip 7 times. Diba? Ibig sabihin yung obedience mo, hindi lang just basta water.
Kaya when you're baptized, it's not just water. It's your Topic pa magkaan. submission. Oh, okay. But anyway, we will discuss more in the future. Ano lang yan, preliminary. Okay na? Wala na kayong ano, yung question or addition? And then, next ano natin, katulad na nabanggit ko, gagawin natin tong ano, Monday, ano to, Christians round table. Anuhin natin, magano tayo, yung mga butihin nating preachers na nakaka-attend, pwede natin tanungin na based sa subject natin today kasi nasa ano tayo na Holy Week. Yan ang sinisurvey. Yan ang mga question dyan. So hopefully, then we're gonna invite a speaker once a month na maano natin na mag-enjoy tayo, mali-learn tayo. So wala na kayong tanong? Dagdag lang, dagdag. Tama na, bago ko magdagdag, magpapasalamat muna tayo sa mga sponsors natin, si Sister Doris, and Sister Ruth, Sister Sarah. Tapos i-pray natin si Brother Anthony, he's in no, and then yung iba pa na sana ay ano sila ma-bless, healthy and strong. Yung mga preachers natin dito, pagpalain din sila. Si Brother Charles nandito nakikinig, paki-pray din siya na Brother Charles, saan ka na? Kumusta ka na? Kung ano, siguro busy si Brother Charles. So anyway, continue natin to pray. Si Brother Rusty nandiyan sa ano. Bahala na si ano, mi-meet nyo. At ni Brother Joey. Nasa Mindoro. Mindoro? Opo, nung Wednesday pumunta eh. Okay. Charles, kumusta na? Ito, buti. Nasaan ka? Ito, nakahiga pa. Na-jet lag, maaga pa na-jet lag from California? Alas 5 lang, alas 6. Ng umaga. Mag-alas 6 na. Mag-alas. Maaga pa. Gabi ito, gabi. Maliwanag pa. Ay, gabi. Interstate pala. Sorry. Kamuntik na kaming mayari eh. Bakit? Yung nagdadrive kung saan yung naghahanap ng yung minahanap niya yung address mabuti lang kamo nakabig ko yung manibela. Sa patay sana kami, biro mo kamuntik niyang mahit yung barricade sa kuan, yung patungo ng raiding. Saan? Sa California na kami actually. Sa Redding, California. Yeah. Ano yan? Kasi hindi siya parang tingin niya sa yung kanahintuan namin. Ang problema, mabilis ang takbo niya, hindi masyado makita. Kamuntik rin niyang hindi na control yung gulong ng manubela ay mabuti napihit ko agad, kung hindi diretso kami sa barricade eh. Mahirap yun. Ang bilis naman takbo, tumatakbo kami ng 70 to 80 miles an hour. Ay, yari kami talaga. Nag-overspeeding na. Ninervyos ako. Talagang hindi ako makaisip. Kaya alam nyo, ang prayer natin sa grupo natin, bukod sa health, safety. I-pray natin lalo pa sila yung mga nagda-drive, yung nagmo-motorsiklo. Siguro dapat lang talaga walang speed, walang follow the speed. Kaso may area doon na 70. Pag doon ka sa may Colorado, doon sa I-90, walang speed limit, bahala ka. Walang speed limit yun sa kaliwa eh. Hindi, yung sa yung inner lane, walang speed limit yun. Hindi, merong area na walang speed limit kahit nga, yung sa inner, yung left side, inner lane. Walang speed. Meron lang doon, mga baril na binababasan sa California, may speed limit. Kapatid, pero yung sinasabi ko, doon sa Colorado, I-90. Kasi sa I-90, I-90, yun, talagang walang speed limit yun. Kaya delikado. Kasi matetempt ka na mag-speed eh.
So anyway, i-pray natin. Praise God, Charles. Nakabalik na kayo o? Nakabalik na. Nandito na Ah, ako. Dumating kami kahapon. mm, Kahapon ng umaga. Yung oh, pagdating namin kahapon, talagang hindi talaga ako makatulog kahit anong gawin ko. Kaya fresh. kinuha ko yung Monobela. Natakot ako eh. Kasi hindi, hindi na ako, wala na akong tiwala sa kanya na mag-drive eh. Mm. Hindi kita, na ano, parang yung konting, kasi pag ganyan driving, konting ano mo lang dyan, eh, wala na, tapos ka. Wala kang liwe eh. Pasalamat ako siguro, baka may guidance din kami. Kasi kung hindi, talagang akala ko, yari kami, mabuti na eh, naagaw ko yung manubela sa kanya eh. We've been praying for you, Charles. So you know, the group is praying for you. Sa lahat ng nandito sa grupo, keep on praying. And also, inaano natin, continues to pray for Brother Junjun. Yeah? Okay na? Sino pang mga prayer request Thanksgiving sa kay Brother Charles na ano na sa oh, welcome back sa yung mga galing sa Pilipinas. Terut. Yeah. Yan ang mainit daw doon sa Pilipinas eh. Thank God arriving safely yesterday. Tama na si ano. Amen. So, Si ano, Ador, si Pastor Bear. Kapon, muntik na bumaksak sa pulpito yun eh. bakit? Mababa. Hindi, mababa ang dugo niya. Oh, anemic. Wala Anemic sa siguro. dugo. I-continues to pray kaya isa sa mga pastors natin sa churches yan. No, Hindi anemic. Bear Pag low ang blood pressure, it's not anemic. It's not because ang anemia is ang red blood cells. Pero Ang tawag mababa doon ang blood pressure. Low blood. Low blood. Sobrahan siguro ng blood pressure medicine. Sobra sa May medicine. kinain siyang medicine, ay low, ano siya, yung mababa ng dugo niya. Dapat pala hindi naman gano. Okay. So, prayer natin continue si Brother Junjun. Sino pa ba? Mga prayer request ninyo. Hindi natin si Brother Mon na ating mag-closing prayer. Brother Mon. Brother Jun. Okay. Tapos sino Sino pa? Junjun Tambal ha? Junjun Tambal. Kato meron siyang nagki-chemotherapy. Sino pa? Anak ni Sister Terry Tambal. At saka yung pag-uwi ni Sister Terry sana matuloy siya pagbalik dito sa US, kailangan niyang Mm. Mm. Kaya mo 'yan, Sister Terry, basta tandaan mo lang yung mga exit mo. Instruction lang 'yun. Sino pa? Prayer request. I-pray po natin yung success po ng SPKKM convention po dito sa Jensan. Jensan, Ngayong SPKK. April 17. April SPKK? 17. Oo. Opo, dito po sa Jensan. Kabataan? Yung mga kababaihan po. Kababaihan. Okay, sino pa? Dalawa na 'yon ha. Sino pang prayer request? May 3 sa San Pablo Laguna convention ng mga kapatid. Last year 1-5 sila eh. Gusto nilang tawag dito malagpasan yung i-break yung record. Okay. May 3. Ang magandang breaking record diyan maraming kaluluwa maligtas. Yan yun ang mga convention natin, hindi talaga kaluluwa eh. Kaya may mali sa convention natin. Dapat dyan, system na lang ituro dyan. Okay, anyway, so i-pray natin na sana mag-success yung mga meetings. So okay, mag-closing na tayo. Closing prayer na tayo. We'll see you next Thursday core group meeting sa Thursday kasi yung project and plans
natin, Thursday. Pag Monday, tandaan nyo, kada Monday gagawin na natin tong Christians round table, puros discussion yung mga issue nyo tungkol sa mga turo o mga Tapos magkakaroon tayo once a month speaker. Ilalagay natin katulad na Brother Larry o yung iba pa. Mga once a month na yan, ilalagay natin sa schedule. Pero mostly open discussion. Okay ba? Open discussion para may mga tanong kayo ma-address. Tapos Yes. next month siyempre lampas na yung Easter, so tayo. Mag-suggest kayo anong pwede natin i-topic na kailangan ng church, katulad ng sabi natin paano ba yung convention maiiba, paano ba tayo magiging growing spiritually and productive sa soul winning. Yun ang isa sa mga i-suggest nyo i-posting nyo tandaan nyo meron tayong grupo COC Philam Fellowship, yung main, tapos meron tayong group chat. Kasi sa group chat mabilis hindi nyo na mabasa i-posting nyo na lang sa group. Okay? Wala nang prayer brother mo, i-prayer mo na lang yung mga preachers natin, yung mga nag-a-attend dito na health. Sige. Tapos generalize na yon, pero ang specific si Brother Junjun Tambal. Okay. Ay yung iba. Kailan sa convention sa Mindanao ba yun? Mindanao? Kababayan? Speaker kayo ba kabayan? Hindi mo Saan yun? Sa Kababayan? Kawain Kababayan? Mindanao? Oh, 17. Jensan. 17. Sige. Tapos yun sa convention. Okay. Jensan. Okay. And then after the prayer, we'll see you and God bless. And then mag-leave lang kayo ng message sa group. Okay, go ahead Brother Mon. Sige, tayo manalangin. Isama mo sa prayer si Brother Ver. Okay, yan. Tayo manalangin. Yung travel bugas ng teka mo na, idagdag mo to. Si Oliver idagdag mo prayer for recovery. May recovery si Oliver. Recovery niya, isama natin sa prayer si Oliver. Kasi karamihan sa atin may mga recovery from surgery, from atake. Pray natin si Brother Oliver. Nakalista na, Brother Mon? Memories na lang. Tapos, sino pa? Okay, yun na lang. And then, na-stroke kasi siya si Brother Oliver. So, recovery. Sige. Maraming recovery kailangan natin. Okay? Okay. Sige, tayo manalangin. natin. Okay, bye. Sige. Pray po tayo. God in heaven, nagpapasalamat po kami, Panginoon, una sa lahat, sa muling pag-aaral namin mga salita mo, sa mga discussion, Panginoon, sa mga insight na aming sinishare, Panginoon, tungkol sa sakripisyo ng aming Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pinakita mong biyaya o grasya sa isang makasalanan na kinilala niyang kanyang kasalanan, Panginoon, sa kabila ng siya ay nakapako sa krus at pinangako mo siya, Panginoon, ng paraiso. Kami rin, Panginoon, ang mga anak mo, sana po matagpuan namin din ang aming mga sarili kapag kami ay lumilis, lumalayo sa iyo, lumapit kami sa iyo at matagpuan namin ang pagpapatawad ng lahat ng mga pagkukulang, mga pagkakasala sa dakilang pangalan. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyo, sa naming kapatid na sa church na sa kanyang pagmamaneho ng kanyang kasama ay iningatan mo na nakabig niya ng kaunti ang manibela at naiwas sila, Panginoon, sa disgrasya. Salamat na marami sa iyong patnubay sa kanya. Panginoon, ilalapit din namin si Oliver, Panginoon, yung kanyang patuloy na recovery, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Naniniwala po kami, Panginoon, na palalakasin mo ang lupang katawan niya sa pamagitan, Panginoon, ng kalakasan na nagagaling sa iyo, mga gamot ng kanyang iniinom at mga pagkain ng kanyang kinakain, Panginoon. Makakatulong ito na sa mabilis na pag-recover ng kanyang katawang lupang ito. Palain mo siya at ingatan. We are praying also for June Tambal, Panginoon, na
ganun din, Panginoon, ay may karamdamang maluba. Lord, walang imposible sa iyo. Lahat ng karamdaman, gaya ng sinabi, Panginoon, ay dinala mo ang aming mga kapanglawan, ang aming mga karamdaman doon sa cross upang magkaroon kami ng lubusang kagalingan. Lord, walang anumang bagay na karamdaman o diseases na hindi mo kayang pagalingin sapagkat ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang tumitingin, Yes, Panginoon, at Lord. patuloy namin pinapanalangin, Panginoon, sa iyo, ang kapatid namin si Pastor Bear. Kahapon ay bumaba muli ang kanyang dugo, muntik na siyang mahilo. Buti lalaman na hawakan agad siya kagad, Lord. Lord, we pray for continuous healing sa kanyang lupang katawan, mag-normalize ang kanyang dugo, Panginoon, at siya muli, Panginoon, ay makatayo sa pulpito, Panginoon, muli sa darating na linggo. Lord, pinagkakatiwala po namin ang provision ng pangailangan ng mga medisina para sa kanya, Panginoon, na makakatulong upang mabilis na maibsan, Panginoon, kanyang karamdaman ito. Lord, ang kapatid na Nora, ang nanay ni Joey, pinapanalangin din namin sa kanyang Yes, katandaan. Lord. Patuloy po siyang hipuin at paggalingin upang magkaroon pa siya ng maliligaya pang sandali ng araw ng buhay niya kasama ng kanyang mga mahal na anak at mga apo, Panginoon. Pagpalain niyo po siya sa kanyang mga pagdilingkod na ito sa pangalan mo. Kandi binalapit ko siya, Panginoon, ng aking kapatid na si Rodora na meron ding breast cancer, Panginoon, Yes. na nagkakaroon ng chemotherapy. Sana po ang chemotherapy ito ay makatulong sa kanyang katawan upang mapalakas, Panginoon, ang kanyang ng kanyang lupang katawang ito at siya magkaroon ng lubusang kagalingan galing sa iyo, Panginoon. Lord, marami kami mga kapatid na nangangailangan din ng panalangin, bagamat ang iba hindi namin mabanggit, pero naniniwala po kami, Panginoon, nasaan silang kalalagay, nasa hospital man sila o nasa bahay man, Lord, we pray for your touching hand upon their body, Panginoon, upang sila magkaroon ng kagalingan sa lupang katawang ito. Lord, we are praying also yung mga gaganaping mga gawain ng aming pangkalahatan, mga kapatiran namin sa Jensan, mga kababaihan. We pray for the gathering. Sana po mas maraming mga kapatiran namin dumalo, Panginoon, sa lugar ng Mindanao. Kagaya na nangyari Solongga po na may gita 4,000 kababaihan, Amen. Panginoon, sa atin. Sana po ganun din ang mangyari sa kanila dyan sa Mindanao, Panginoon, na kanilang suportahan ang gawaing paglilingkod niya ng mga kababaihan. Kundi mga kalalakihan dito sa San Pablo na malapit na muling ganapin din, Lord, we pray na gusto Lord. nilang malampasan bilang ng kanilang attendance ng mga nakaraan. We pray for your protection, we pray for your provision, yung kailangan lang pananalapi, pambayad sa lugar, pagkain, Panginoon, yung mga ipiprint ng mga materyales, mga speaker, we pray for them, Panginoon. Ang mga speaker nito ay gamitin mo that can touch lives, Panginoon, ng mga kapatid namin. Yes, Lord. Lubusang pagbabago at lubusang makilala ka, Panginoon, na aming Panginoon at aming sariling tagapagligtas. We pray, Panginoon, yung aming leadership ng church po namin, ang convention, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, mangyayari lang po ito, Panginoon, na magkaroon ng changes unless there will be changes in the leadership, Panginoon. Kasi, Panginoon, sila lang po lagi ang umahawak ng mga pangkalahatang gawain at ang mga hindi naman din nagkakaroon ng lubos na pagbabago, parang nagiging normal lang na parang ganun at ganun na lang din. We pray, Panginoon, for new trend, Panginoon. We pray for new program, Panginoon, ng mga convention ito, Panginoon, na higit na makatulong sa aming kapanahunan ngayon, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, na mamalas namin na malapit na ang pagparito ng anak ng tao, ang aming Panginoong Hesukristo. Lord, we pray for your churches in the Philippines, Panginoon. We pray for revival. We pray, Panginoon, for power, Panginoon, na gamitin mo ang mga churches na mag-reach out to their community, to their neighbor, to their friends and schoolmates, office mate, Panginoon, in their barangays, Panginoon. Lord, gamitin mo ang iyong mga anak mo sa panahon ito na upang marami pang madala ng kaluluwa sa iyong banal na Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, 2025 is the year of revival, Panginoon. Marami kaming naririnig at marami nangyayari ngayon sa buong mundo, Panginoon, na dumadaan malakas ang sangka-Kristyanuhan sa mga panahon ito. Sapagkat, Panginoon, pinakikilis mo ang iyong mga anak
Panginoon. Minsan, ikaw na mismo kumikilos, Panginoon, in a dreams. Ang mga taong namamatay, muli mong pinababalik upang magkaroon ng mensahe, paalalahanan ng mga tao ng lapit ng pagparito ng aming Panginoong Jesucristo. So, patuloy kang gumamit, patuloy mong gamitin yung mga anak, Panginoon, na nag-share. Lalo-lalo, Panginoon, yung mga bago, napakainit nila, Panginoon, na nag-share sila. Kahit pa nila kabisado Bible, pinapakita lang nila, sinishare lang nila yung nangyaring kapayapaan nagkaroon sa puso nila. Malaking bagay na sa kanila ito at may share na po nila. At kinakasangkapanan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga kapwa, Panginoon, na mga anak mo. Lord, patuloy mo gamitin ang mga labing ito, ng mga anak mong ito, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, this year. Makikita po namin ang paglago ng Banal Iglesia. Hindi lamang sa iba't ibang bansa, sa Europa, sa South America, sa Amerika, Panginoon, sa Singapore, sa China, lalo even in some Muslim countries, Panginoon, pati sa Gaza, Lord, marami na nagiging Christian, Lord, sa Yes, Lord. pamagitan ng paghipo mo ng mga puso, sa pamagitan ng mga dreams, nababanggit ng pangalang Yesus, Panginoon, at kuminsan yung pangalang ito, nababanggit nila, nagagamit na rin ng kanilang mga kasama, at gumagaling naman may mga karamdaman, Lord, at nakikita nila na tunay nga po ang aming Panginoon sa Kristo ay tunay na Diyos kasi patuloy siyang kumikilos, patuloy siyang nagpapagaling, Panginoon, sa mga karamdaman ng mga tao. Patuloy mong i-help, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa mga huling araw nito, Panginoon, na yung pangako, lahat ng panig ng mundo, Panginoon, ay madadala ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa aming mga panahon. Nawa, Panginoon, ang aming lalo niyo pampalakasin, Panginoon, ang revival, Panginoon, lalo niyo pampalakasin ang bawat isa sa amin na mag-share ng salita mo sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kakilala. We pray, Lord, na bigyan mo kami ng boldness, bigyan mo kami ng tapang sa Espiritu, upang ma-share namin ang salita mo. Sapagkat, Panginoon, nalalapit na ang araw ng muli mong pagparito. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga pagtitipong ito ng mga anak ko, sa pangunang kapatid na Ador. Salamat din ang mga supporters sa mga kapatid namin, sila Sarah, sila Ruthie, Panginoon, at ang kapatid niya, Panginoon, si Gloris, Panginoon. Lord, we pray, Lord, for continuous blessing upon their lives, Panginoon. Patuloy silang mag-share ng kanilang kaunting mga blessing, Panginoon, upang magamit sa pagpapalaganap ng Evangelyo. We pray, Lord, sa mga anak mo na patuloy na nakikinig, nakikisama sa aral nito. Sana po dumami po kami, dadagdagan pa kami ng bilang, Panginoon, upang sa ganoon kami ay lumakas, magpalakasan sa isa't isa, lalo na namamalas ng naming Panginoon na malapit ng araw ng aming Panginoon. Ito nawa, Panginoon, ang aming mga samot panalangin, nawa sa iyong kapangyarihan at kaluwalhatian sa isang pangalan ng aming Panginoon si Kristo. Amen. 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 Babay na kasi meron kaming emergency sa apartment. Ganun. Okay. Nag-alarm. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Bye-bye.